Ako, pinintasan tayo ni Kibuloy. Ano? Ito sabi ng Kibuloy. Kaya hindi nyo ma-afford na magka-choir na, tinan yung mga choir nyo, matatanda. Pagpahingahin na ninyo yan, matanda na yan. Tapos yung mga kortina ninyo, ginawa ninyong mga damit nila. Hindi nyo ma-afford yun, hindi binigay sa inyo yun. Sa akin ibinigay ang lahat ng mga yan sapagkat ako'y mapagkakatiwalaan sa kanilang kaligtasan. Yun daw ating choir, matanda na, pagpahingahin na raw. Talagang kung magsalita ito, wala sa Biblia pati nga matanda, pinapaawit ng papuri sa Diyos At yung matatanda tapos sasabihin naman ito, pagpahingahin na raw. Talagang buo po sa Biblia ito Basahin natin ang awit, 148:12. Mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matanda at mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kaniyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kaniyang kaluwalan. Ang liwa-liwanag Purihin nyo siya, kayong mga binata, yung mga dalaga, purihin nyo. Mga matatanda at saka mga bata. Para bang pagka matanda ka na, wala ka ng silbi. Kaya siya walang kahit isang dinidisplay na matanda kami, karangalan namin meron kaming matandang choir. Bakit? Pagka ang aming choir, matanda na nagku-choir pa, ibig sabihin, kahit matanda na, naglilingkod pa rin sa Diyos yun. Bawal sa Kristiyano, magdamit ng parang laging nakatrahe di boda na bawal yun Actually, ang utos sa Kristiyano, mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Kaya nga sa ating choir, ang ating choir, simple lang ang damit, hindi naman mahal na mahal. Naku, pinintasan tayo ni Kibuloy. Ito sabi ng Kibuloy. Kasahan pa ko na ako raw ay ganon sa laman. Bakit ako? Bakit dumaraming lalo yung mga naggagandahang mga anak ng Diyos dito nakapalibot sa akin kung ganon ako? Bakit hindi sila pupunta sa inyo? Matuwid man kaya kayo? Kaya hindi nyo ma-afford na magka-choir na, tinan yung mga choir nyo, matatanda. Pagpahingahin na ninyo yan, matanda na yan. Tapos yung mga kortina ninyo, ginawa ninyong mga damit nila. Hindi nyo ma-afford yun, hindi binigay sa inyo yun. Sa akin ibinigay ang lahat ng mga yan sapagkat ako'y mapagkakatiwalaan sa kanilang kaligtasan. Yun daw ating choir, matanda na, pagpahingahin na raw. Talagang kung magsalita ito, wala sa Biblia pati nga matanda, pinapaawit ng papuri sa Diyos At yung matatanda tapos sasabihin naman ito, pagpahingahin na raw. Talagang buo po sa Biblia ito Basahin natin ang awit, 148:1. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang hukbo. Purihin ninyo siya, araw at buwan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bituing maliwanag. Purihin ninyo siya, ninyong mga langit ng mga langit, at ninyong tubig na nasa itaas ng mga langit. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat siya'y nag-utos at sila'y nangalikha. Pinapapuri, I-shortcut na natin kasi mahaba pagbabasahin natin lahat Ilagay mo doon sa 148:12. Mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matanda at mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kaniyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kaniyang kaluwalan. Ang liwa-liwanag Ang mga langit pupuri. Ang mga bituin, ang mga anghel pupuri sa Diyos. Purihin niyo siya, kayong mga binata.
Yung mga dalaga, purihin nyo. Mga matatanda at saka mga bata. Si Kibuloy naman, pagpahingahin nyo na yung mga matatanda. Nakita niya siguro yung ating choir na may mga matanda sa choir natin eh. At ang damit simple lang. Yung daw mga kurtina ang ginawang mga damit ng ating choir. Kahit na world record naman ng Guinness. Pakita nga natin yung ating choir na may matanda. We present the official choral group of the Church of God International. Ating ipinresenta sa harapan ng representative ng Guinness Book of World Records. Nandun yung babaeng nakikita nyo kanina, yun ang official representative. Pagkatapos kumanta ng choir, more or less 20 minuto, ang sabi noong babaeng representative ng tawag dito, ng Guinness Book of World Records, panoorin natin. To get a Guinness World Records title. The record for the largest gospel choir was 4,745. Today, you have the brand new Guinness World Record. Congratulations, members of the Church of God International. You have the largest gospel choir in the world. Welcome to the Guinness World Records family. Yung ating choir ay natanghal na nag-break ng record ng largest gospel choir. Kaya lang, ang bihis, sabi ni Kibuloy, galing daw sa kurtina. Kasi yung bihis naman ng kanyang choir, talaga namang bongga, no? Parang i-display na parang pain eh. O, pakita natin. Bongga talaga. Ang kanyang choir, iba-iba ang damit niyan, magaganda. Kaya namimintas siya na yun daw ating choir, ang damit kurtina. Yung kanila, first class ng mga damit. Awal nga ng Diyos yan eh. Yung magdamit ka ng mariringal na damit, bawal yan. Unang Pedro, Kapitulo 3. Sinabi niya ni Pablo kanina sa Timoteo, kay Pedro naman tayo, 3:3. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Ayun, yung maringal na damit, yun yung ginagawa niya eh. Kaya ang pintas niya sa atin, ang choir daw natin, kurtina ang damit. Kasi yun ang nasa Biblia. Simpleng damit, hindi maringal na damit. Kasi hindi naman tayo hindi naman tayo makasanlibutan eh. Yung kanya maringal talaga. Makita mo, iba-ibang kulay, iba-ibang bulaklak, may mga kung ano-ano pang dekorasyon. Bawal lang Diyos yan eh. Kung itong pastor na ito, ba't iisa pinapakita mo? Dati niyang mga yan eh. Kung itong pastor na ito, naiintindihan yung sinasabi niya, hindi niya ipagmamarangalan itong choir niya na kung magdamit parang mga lalabas sa opera at saka sa Grand Theater. Yung mga, todo adorno, may mga nakasabit na mga alahas, todo, para pampakitan tao yan eh. No? Sabi ng salita ng Diyos, unang Pedro 3:9, binabawal ng Biblia yan eh. Yung masyado kang showy, maluho, na akala mo ka artistang magko-concert, no? Bawal yan sa Kristiyana eh. Tinan nyo naman ito. Yan ang kanyang pambato eh.
ang kanilang hindi kurtina. Ang suot nila, ang kanilang yung panlagay sa muebles. Ang tinding manghamak no? Ang tinding manghamak hindi raw ang atin daw kurtina sa kanila kasi kung ano-anong mga pati lahat nakaalahas bawal nga ng Biblia yan Alam mga kababayan, nakikita nyo ang diferensya nung nakakaintindi ng Biblia at hindi nakakaintindi ng Biblia, namimintas pa, nang aatake pa na ang atin daw choir matatanda, pagpahingain nyo na yan. Para bang pagka matanda ka na, wala ka ng silbi. Kaya siya walang kahit isang dinidisplay na matanda kami, karangalan namin meron kaming matandang choir. Bakit? Pakinggan nyo sa Kawikaan. Pagka ang aming choir, matanda na nagkuchoir pa, ibig sabihin, kahit matanda na, naglilingkod pa rin sa Diyos yun. May uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katwiran. Kita nyo? Yung ulong may uban, matatanda na yan. Kaluwalhatian yan, karangalan yan ng iglesia. Yung mga matatandang may ulong may uban. Masusumpungan yan sa dating daan, sa daan ng katwiran, yung mga matatanda na yan, na kahit matanda na, naglilingkod pa sa Diyos. No? Pag kekibulay, pag matanda ka na, diyan ka na lang sa kwarto, hindi ka niya i-display. Wala ka nang magagawa. Kasi ang kanyang misyon, mangakit ng tao, sa paraan ng tao, hindi sa paraan ng Diyos. Kibuloy, pag maputi na buhok mo, magpahinga ka na. Wala ka ng kwenta, tapong ka na ni Kibuloy. Hindi ka na pwedeng kumanta sa Diyos. Alam nyo mga kapatid, ang matanda, wala nang maraming trabaho yan Kaya dito sa atin, ang matatanda, yung hindi na naglilinis ng masyado, no? ng bahay o kaya pinapahirapan. Ang matanda rito, nananalangin na lang tapos kumakanta. Kibuloy, wala ka nang gagawin. Magpahinga ka na. Yan. Kaya alam na alam mo, itong iglesia ni Kibuloy, itong kanyang samahan, kung magbuka ng bibig ito, hindi sa Diyos ito Yung mga may damit na hindi maganda, hinahamak niya, kurtina lang ang damit niyo. Sabi? Basahin natin ang Santiago 2:1. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuutan at may pumapasok namang isang dukha na may hamak, may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tuntungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Kita nyo? Pag nagtatangi ka dahil yung isang pumasok sa sinagoga ay maganda damit, may singsing pang ginto, tapos yun naman pumasok may hamak na damit, isang dukha. Sabihin mo, dito ka sa maganda. Kagaya ng ginagawa ni Kibuloy, dito ka harap. Sa harap, maganda ka May singsing ka, may alahas ka. Ikaw, matanda ka. Ang damit mo, kurtina, doon ka sa loob. Ganun siya Kaya iyan si Kibuloy, sabi ng Panginoong Jesus, ang nagtatangi ng tao, nagiging hukom na may masamang pag-iisip. Alam niyo kung bakit? Talagang dinidisplay niya yung kanyang magagandang miyembro. Ano layo nun? Yung kanilang site sa internet, tinan niyo nakadisplay, puro babae. Puro babae. Na magagandang babae, na kung magdamit talagang parang mga artista. Tinan niyo, hindi mo ba pwedeng lakihan? Ang kanilang site ng kanilang iglesia o ng kanilang reliyon sa internet, ang nakadisplay, puro babae. Parang dating site
at tagtad talaga ng mga dekorasyon, mga alahas, mga kung ano-ano, sa Biblia tayo mag-uusap, hindi papasa ito kay Kristo no? Sabi kasi ni Kristo, huwag sa labas ang kanilang paggayak, gaya ng pagpapahiyas ng buhok, pagsusuot ng hiyas na ginto, o pagbibihis ng maringal na damit. Kayo na humatol, salita ng Diyos yan